ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes. Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS. Libre to ha? Walang bayad? Oo, walang bayad. I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine. 1278 AM. Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon. at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918 Radyo Magazine 1278 at Radio Pilipinas World Service nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes. Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS. Libre to ha? Walang bayad? Oo, walang bayad. I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle. Hala, totoo? Saan ka sumali? Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize. Naku po! Juan! Scam yan! Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko. Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin. Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko. Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan. Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw. Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info. Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima. Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo. Kaya huwag magpabudol, bes. Radyo Magazine 1278 AM. 2:00 na. Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, 2:00 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. 2:00 na, Golden Heart na. Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors, Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 27:08 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayong mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Happy International Day of Families sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Director Fernando Amparo Sanga ng Presidential Broadcast Service at Miss Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga ka-Golden Heart, sa ating episode ngayong araw, tatalakayin natin ang isang napakahalagang usapin. Yan ay ang kalagayan ng mga senior citizen centers o mga pasilidad para sa mga older persons dito sa Pilipinas.
Sa inaasahang paglobo pa ng bilang ng mga older Filipinos, lalong tumitindi ang pangangailangan para sa maayos, ligtas, accessible at makataong community-based support systems. Sa ilalim ng Republic Act No. 7876 o ang Senior Citizen Center Act of the Philippines, inaatasan ang pagtatatag ng senior citizen centers sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa. May halos 11 million senior citizens na sa Pilipinas noong 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Pero nananatili pa ring hamon ang pagkakaroon ng sapat at kompletong mga pasilidad at serbisyo para sa kanila. Ayon sa mga pinakahuling datos mula sa ating 11 regional offices, nasa higit 800 pa lamang po ang SCC sa iba't ibang panig ng bansa at marami pa rin pong lokalidad ang kulang sa permanenteng pasilidad at accessible infrastructure. Kaya naman, para maintindihan pa natin ng lubos ang ating topic at mabigyan tayo ng ibang perspektibo, makakasama natin ngayong araw ang dalawang mahahalagang panauhin mula sa organisasyon at ahensyang may malaking papel sa pagsusulong ng kapakanan ng senior citizens. At sa ating unang bahagi, kasama natin ang kinatawan mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Katuwang po natin sila sa pagbuo ng minimum standards para sa disenyo at konstruksyon ng mga senior citizen centers sa bansa. Mga ka-Golden Heart, makakasama po natin sa ating programa via Zoom si Ms. Ara Charis S. Papa, Supervising Environmental Management Specialist and Social Safeguards Division, Planning Service, DPWH. Magandang hapon at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Magandang hapon din po. Yeah. At sa lahat po ng nanonood po ngayon, magandang hapon po. Mabuti naman at nakasama natin si Ms. Ara from DPWH ngayong hapon na to. Bilang ahensya ng pamahalaan, ano ang mandato ng DPWH sa pagtatayo ng mga senior citizen center? Opo. Actually po, ayon po sa Republic Act po natin, 7876 or yung ating Senior Citizen Center Act of the Philippines, ang Section 4 po, no, ang establishment po ng ating senior citizen centers ay mandato po ng DSWD. Ganun pa man po ang kagawaran po ng Paggawaing Bayan at Lansangan o ang DPWH po, kami po ay sumusuporta sa mandato at layunin nito ng DSWD. Kung kaya po meron po kaming programa sa pagtatayo ng pasilidad para po sa ating mga senior citizen. At ito po ay naka-under sa CSSP o yung Convergence and Special Support Program po ng departamento. At bukod pa dito, bukod sa pagbibigay namin ng pondo para sa pasilidad para sa mga senior citizen, ay isa rin sa mandato ng DPWH ay ang paggawa po nung standard design po sa ating senior citizen center na ngayon po ay ongoing po yung paggawa po ng ating standard plans and design po. Yan ay mayroong pagtutulungan ang NCSC at DPWH sa pagdidisenyo ng mga standards para sa ating mga senior citizen center. Ayon sa Republic Act na nasabi, dapat mayroong senior citizen center sa bawat lungsod at munisipalidad sa Pilipinas. Gaano na ba karami ang naitayo ng DPWH na ganitong pasilidad? Sa ngayon po, no, nasa proseso pa po kami ng pagkolekta ng mga datos sa ating implementing offices sa bilang po na naipatayo ng mga senior citizen facility sa ating mga LGUs po, no. Kasi kailangan po namin makolekta muna lahat ng datos at ma-check namin kung saan-saan ba ito lugar na naitayo. Kung sa LGU ba, sa isang NGO, or sa provincial area po.
So sa ngayon po, nandun pa lang kami sa proseso ng pagkolekta at pagko-collate, at Mhm. ng mga datos Mhm. po natin 'no. At, sa oras na meron na po kaming datos ay ipo-provide po namin yun sa NCSC para mabigyan po Mhm. namin Mhm. kayo ng data. Mm. Pero, sa ngayon po, itong programa po namin na pagpopondo po para sa pasilidad ng senior citizen ay nag-start po nung 2020 pa po. Mhm. Habang wala pang datos, meron bang plano ang DPWH kung mga ilan o kung kailan kaya magkakaroon ng talagang tunay na plano para sa pagpapatayo nitong ating mga pasilidad para sa ating mga senior citizens? Yung pagpondo po ng DPWH para sa Mhm. senior citizen facilities nag-start po nung 2020. Mhm. And ever since po nung 2020, yearly po ay nag-aalat po ang departamento ng Mhm. pondo at Mhm. naaprobahan naman po ito at nasasama dun po sa GAA po ng Mhm. DPWH. Mhm. Kaya yearly naman po meron po kaming nakalaan na pondo para Mhm. dito. Mhm. Gayon nga lang po, hindi po gano'n kalakihan yung pondo kasi 10 Mhm. million lang po per region, per facility Mhm. yung Mhm. aming Mhm. nabibigay or nalalaan na pondo para dito po sa pasilidad po Mm. 'no. Pero sa Mhm. tingin naman po namin na malaking tulong na rin po ito Mhm. para Oo. magkaroon tayo ng mga pasilidad. Oo. Opo. Doon sa 10 milyon meron na bang may naano na naitayo o may na plano na? At saka saan ba nanggagaling ang pondo para sa ating mga pasilidad? Yung pinanggagalingan po ng pondo, ito po ay kasama po sa GAA po ng departamento and yearly Kasama po doon. ay At yearly, opo, no? opo, Oo. simula po nung 2020. Mhm. Nagre-request po kami na magkaroon na po ng pondo para po sa pagpapatayo Mm. o hindi lang pagpapatayo, puwede rin po pag-rehabilitate, 'yan, Mhm. Mhm. renovation, 'yan po, ng Mhm. ating mga senior citizen facility. Mhm. Kasi noong 2025, Opo. merong naka-allot, no? Sa 2026 meron kaya tayong makikita na maitatayo na senior citizen centers? Opo, meron po 'yan. Mhm. Kasi may pondo naman po tayo Mhm. at ngayon naman po ongoing po yung paghahanap natin ng mga target beneficiaries at pagkukumpleto po ng mga requirements po nung ating mga target beneficiary Mhm. para po dun sa pagpapatayo ng ating mga Mhm. pasilidad po. Ano naman ang pamantayan o criteria ng DPWH sa pagpili ng LGU na papatayuan ng SCC? Yung bang DPWH ay tinatanong o hinahanap ba nila yung mga lugar na dapat magkaroon ng centers? Sa ngayon po 'no, yung criteria po na meron kami sa DPWH ay may mga pinapapasa po kami na mga requirements, Mhm. pinapa-comply po sa side po nung ating LGU Mhm. at sa side din po ng DPWH. Mhm. Sa ngayon po, yung kabilang po dun sa criteria po natin ay pagpasa po ng program document. Mhm. Kasi po ito pong programa na 'to ay magbe-benefit po para po sa ating Mhm. mga, Mhm. men and women na mga senior Mhm. citizen facilities 'no. Kaya gusto po namin i-attribute ito pong programa na 'to sa Mhm. ating GPP o dun Mhm. sa ma-mainstream yung gender and development Mhm. po dito sa proyekto po na 'to. Mm. Kaya hinihingi po namin isa sa mga dokumento ay yung program document at dun po makikita na itong proyekto sa objective, sa background ay magbe-benefit talaga yung mga men and female natin na mga senior citizen. Mhm. At isa pa po sa documents na hiningi po natin ay yung approved na program of work po. Sino Kung saan nandun oo. yung Mm. pinaka-details kung Sino magsa-submit ng mga ganitong requirements sa DPWH? Ito po ay may partly na isa-submit ang LGU, may partly Oh, naman na LGU gagawin mismo. Mhm. ng DPWH. Mhm. Kumbaga yung sa PAW po, yung program of work, si Mhm. DPWH po yun kasi sila po yung gumagawa ng standard design and Mhm. nagko-costing po ng mga materials para po dun sa mga specs at saka dun sa Mhm. pag-construct. Mhm. Yung site location map, yung geotag po kung saang area. So, puwede rin po si DPWH yung mag-provide po nun. Yung proof of government ownership po ng land at no right of way issue
Kasi dapat po yung itatayo po natin na pasilidad para sa senior citizen ay hindi na po tayo mag-a-acquire ng right of way. Kaya hinihingi po natin sa mga LGUs na dapat acquired na nila yung lote. Within dun sa kanilang lote po itatayo yung facility. Kasi So, yung pondo po oo. natin ay para lang po sa pag-construct ng pasilidad, hindi po para sa pag-acquire pa nung lupain Oo, kung saan oo. itatayo. Dapat may lupa Kaya, na, no? opo, yun So po. since manggagaling yung request from the LGU, ano ba pwede nating masasabi mong magagawa ng NCSC para itong mga local government units natin ay makapag-request ng mga centers na ito sa DPWH? Sa tingin ko po, no, ang magandang magawa po ay mai-disseminate yung guidelines po ng DPWH para matulungan sila ma-comply po yung mga requirements po ng DPWH para mas smooth po yung implementation po natin at yung pagsali nung kanilang proyekto para dun po na mabigyan po ng pondo ng DPWH. Isa pa rin po kasi sa requirement ay yung certification na upon turnover po o pagtapos po nung pag-implement ng project ay sila na po magme-maintain po nung facility at mag-ooperate. Kaya importante rin po na may certification na sila na po ang bahala sa operation po nung proyekto after maitayo po. Oo, at tayo ay sa NCSC naman ay tutulong dyan para sa pagpapa-operationalize ng mga centers na natayo. Opo, pati po Basta maintenance din gagawin po. yan ng LGU at saka ng DPWH at tayo ay tulong-tulong na para mabuo ang isang senior citizen center na makapaglilingkod sa ating mga senior citizens. Ano naman yung mga best practices ng mga LGU na matagumpay na nakapagpatayo ng NCC? Meron ba kayong datos tungkol dyan? Ito po, isa rin po sa mga kokolektahin pa po namin na datos mula po sa ating mga implementing offices. Pero sa tingin ko po, doon po sa mga LGUs na matagumpay na nakapagpatayo ng SCC, meron po silang proper coordination po dati sa ating mga implementing offices at on time po sila magbigay ng mga data or requirements po nila at willing talaga sila na magkaroon ng proyekto doon sa kanila pong lugar. Kaya sa NCSC, magkakaroon dapat ng magandang koordinasyon sa LGU at sa mga dapat pang makasama para makabuo tayo ng center. So, doon sa mga pamantayan o standard design na ginagamit ng DPWH sa pagtatayo ng mga senior citizens, mayroon bang talagang yan? Yung mga sinusunod para sa pagdisenyo? Dahil pinag-uusapan ngayon ng ng SCSC at saka ng DPWH at maganda naman ang labas ng ating pag-uusap tungkol dyan. Tama po kayo, no? Meron po tayong sinusunod at ang ating pong sinusunod ay yung National Building Standards or yung National Building Code at isa pa po doon yung BP 344 or yung Accessibility Law. So dapat po yung ating senior citizen facility meron pong barrier-free access, may ramps and Dahil kasi sa handrails. ating mga senior citizens sa disabled, no? Yung mga mahihina, kaya kailangan din sundin. Yes, tama po kayo. At accessible toilets, may mga safety features, at may elevator kung kailangan, kung mataas yung building, at may proper lighting at ventilation po dun sa ating pasilidad. Yung mga dapat na nakasama sa center, kagaya ng sana as much as possible, merong clinic, Dahil, alam mo, mga senior citizens, mga sakiti na. Nakakasama ba yan sa disenyo ng DPWH? Sa ngayon po, tinitingnan po muna natin yung sa design po, no, kasi hindi pa po siya finalized. Pero yung mga ganyan po na mga kailangan, titingnan po natin na maisama po lahat Sa dun ating sa pag-uusap, standard sasama design. natin, Opo. kung ano yung what is best for our senior citizens Yes na po, sana kung anong kailangan po nila. Oo, at saka yung at least yung enough space for them para makapagkwentuhan, maging center para sa maipaalam nila yung kanilang mga concerns, kung may mga complaints sila. Yun, siguro ang dami nating pag-uusapan tungkol sa kung ano ang mga mailalagay sa isang pasilidad ng isang center. Opo, mayroon bang mekanismo naman para makapag-request ang mga senior citizens organizations
ng senior citizen sa kanilang lugar? Opo. Yung mga organization po, maaari po sila lumapit dun po sa ating LGUs. And si LGUs ay maaari pong lumapit sa ating departamento. Direkta na po dun sa jurisdiction po nila o dun sa area po nila. So kung ang malapit po sa kanila ay District Engineering Office, doon po sila makikipag-ugnayan. Kung sa regional office naman po, doon naman po sila makikipag-ugnayan. Kasi po yung pondo po natin at yung pagpili ng beneficiaryo para po dito sa senior citizen facility ay nakaatas po sa ating mga regional and district engineering offices po. So kung mayroong LGU na gusto mag-inquire o gusto mag-request, saang opisina ng DPWH sila dapat na magtanong o sumulat? Ayun po, kung saan po yung pinakamalapit na Sa pinakamalapit? DPWH sa area po nila. Opo. Regional sa office? Regional or district office, ayos lang po yun. Okay, sa district O siya sa ating mga mga senior citizens, sabihan niyo na ang ating mga LGUs na pumunta tayo, kasama tayo, magpunta tayo sa sa DPWH office, district office. Ano naman ang huling mensahe ng DPWH sa mga LGUs na gusto makapagtayo ng senior citizen center sa kanilang lugar? Opo. Ang huling mensahe po ay hinihikayat po ng departamento po na lahat ng LGUs na patuloy na suportahan ito pong programa ng DPWH para po sa pagpapatayo ng ligtas, accessible at inclusive na pasilidad. At sa pamamagitan po ng maayos na koordinasyon at kumpletong dokumento po, mga requirements po natin at pagtutulungan po ng bawat isa, ay mas mapapalawak pa po natin yung serbisyo na mabibigay po natin sa ating mga senior citizens. Maraming salamat, Miss Ara. Siya ang Supervising Environmental Management Specialist ng DPWH. Since siya ngayon nakikita na ating mga senior citizens, baka si Miss Ara ang lapitan sa DPWH. So, at of course naman, ready naman si Miss Ara na tumugon sa request ng ating mga LGUs. So, salamat muli at sana maimbita ka namin muli dito sa ating talakayan tungkol sa DPWH participation for building a senior citizen center for our senior citizens. Bigyan daan po muna natin ng ilang balita dito sa Senior Spotlight News. Nagsimula na ang ating pagpupulong para sa nakatakdang National Advisory Body o NAB ngayong taon. Nagtipon-tipon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga stakeholders para pag-igtingin ang koordinasyon at mga pulisiya para sa kapakanan ng mga older Filipinos. Binigyan din sa naturang pulong ang kahalagahan ng whole of government approach para matiyak na tumutugon ang mga programa sa nagbabagong pangangailangan ng sektor ng mga senior citizens. Sa naging talakayan, inalam natin ang katayuan ng Philippine Plan of Action for Senior Citizens 2023 to 2028. Binigyang halaga rito ang pagpapatupad ng monitoring, evaluation, accountability, and learning MIL framework para masigurong may batayan at ebidensya ang bawat hakbang ng mga ahensya. Dahil dito, napagkasunduan na ang lahat ng mga kaukulang ahensya ay dapat magsumite sa NCSC ng kanilang 2025 accomplishments at mga plano para sa 2026. Naging sentro rin ng usapan ang mungkahing makibahagi ang DICT sa pagbibigay ng technical support at digital services para sa mga seniors sa pamamagitan ng kanilang mga service hub at kiosk. Samantala, hinimok naman ang DepEd na kumuha
ng mga retiradong senior citizens bilang mga tutor sa kanilang aral program, habang ang DTI naman ay iminungkahing magsanay ng mga senior citizens bilang mga mediator sa ilalim ng Office for Alternative Dispute Resolution. Tinalakay din natin ang ASEAN Active Aging Index na ipinresenta ng DOH. Muling pinagtibay ng mga miyembrong ahensya ang kanilang pangako na magtulungan para sa mas inclusive at sustainable ang mga pulisiya para sa milyon-milyong older Filipinos. Para sa iba pong balita, nais po naming i-welcome sa National Commission of Senior Citizens ang bagong talagang commissioner na si Attorney Maria Dolores Rigonan. Sa ilang dekadang karanasan sa legal at serbisyo publiko at bilang kapwa Golden Heart na rin, inaasahan natin ang kanyang kontribusyon sa pagpapalakas ng mga pulisiyang magtataguyod sa karapatan at dignidad ng mga nakakatandang Pilipino. Muli, welcome po sa NCSC Family, Commissioner Rigonan. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 na regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood din ang replay ng ating programa. At kayo ay nakatutok pa rin sa Golden Heart, puso para sa seniors. Sa pagpapatuloy ng ating programa, makakasama naman natin ang kinatawan mula sa Coalition of Services of the Elderly o COSE, ang isa sa mga organisasyong matagal na pong nagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga senior citizens sa Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, mga ka-Golden Heart, naging katuwang natin ang COSE sa pagtataguyod ng community-based programs para sa mga nakatatanda at iba't ibang uri ng initiatives at proyekto. Kaya huwag na natin patagalin pa para mas malalim ang ating pagtalakay sa tunay na kalagayan ng senior care facility sa grassroots level. Kasama natin ngayon si Ms. Emily N. Beridico. Siya po ang Executive Director, Coalition of Services of the Elderly. Magandang hapon sa inyo, Director Emily, at welcome sa ating programa. Magandang hapon po, Commissioner. At sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig sa Golden Heart, puso para sa senior, ay magandang hapon din po sa inyong lahat. Nako mga ka-Golden Heart, itong si Director Emily ay napakasipag at marami na po yan nagagawa at ang kanilang koalisyon para sa ating mga senior citizens. At para sa mga ating ding mga nakikinig, ano ang pangunahing misyon ng COSE para sa mga nakatatanda sa Pilipinas, Director Emily? Hi, Attorney. Ang COSE po or Coalition of Services of the Elderly, isa po siyang NGO o non-government organization na nakikipagtrabaho mo sa mga nakatatanda po mismo. So, ang pinaka-mission po ng COSE ay maisulong at maprotektahan yung mga karapatan po ng mga nakatatanda. So, isa po yan sa mga ginagawa ng COSE. At the same time po, sinusulong din natin yung age-friendly facilities and pag-recognize po nung kanilang mga ginagawa ng mga nakatatanda. Ano ibig sabihin ng age-friendly society para sa COSE? At bakit mahalaga ito para sa ating mga nakatatanda ngayon? So, yung yung age-friendly society po para po sa COSE ay isa po siyang ligtas, isa pong parang yung mga nakatatanda mismo ay dapat po ay ligtas, may boses at may pantay na oportunidad na makilahok po sa pamilya mismo, sa loob ng pamilya
at sa komunidad, sa community. So, ibig sabihin po, yung mga programa, serbisyo, facilities, at mga polisiya ay isinasaalang-alang yung pangangailangan po ng mga nakatatanda. Para naman natin masuri na ang isang pasilidad ay may tunay na age-friendly, ano ba yung mga standards o ano ba yung checklist o pamantayan? Okay po. So, yung pinagbabatayan po ng KOSE, may mga guide po na o pamantayan na parang tinitingnan po namin, kasama po yung mga international and national frameworks on age-friendly communities upang masuri kung ang isang pasilidad o komunidad po ay tunay na age-friendly. So, may mga pamantayan po yan. Mayroon din po yung yung World Health Organization, mayroon din po. So, tinitingnan po dito kung accessible yung area, ligtas at komportable po ba ito para sa mga nakatatanda. Director Emily, siguro sa pakikipag-usap namin sa DPWH, pwede kayo maimbita at para ma-incorporate natin sa design ng DPWH ang pagbubuo ng isang age-friendly senior citizen center. Opo, kasi kailangan din pong tingnan kung yung mga center ba may mga yung accessibility, dapat accessible po sa mga senior citizen, kailangan po bang may ramp or kailangan po ba kung may second floor yan, may elevator para po ligtas na nakakapunta yung mga nakatatanda natin, lalo na po yung may mga diferensya. May mga dahil kasi disability. meron tayong tinatawag na yung batas na accessibility law. Yes po. At may mga dapat na sundin yung mga nagtatayo ng mga public mga opisina na pampubliko, kailangan sumunod doon sa implementing rules and regulations at saka sa National Building Code. Ano ba ang Senior Citizens Day Center? Ito naman, Day Center o SCDC, at paano ito naiiba sa isang Senior Citizen Center? Opo. Yung Senior Citizens Day Center po na ito ay mayroon po kaming pinilot sa Katarman, Northern Ito, Samar. ginawa ito ng KOSE Yes po. Ito po ay isa pa lang ata, sa KOSE po ay isa pa lang to, yung Senior Citizens Day Care Center ay isa po siyang pasilidad na kung saan yung mga nakatatanda po natin na may early dementia. So, doon po dinadala everyday. So, tapos binabalik din po sila sa hapon. So, sa kasalukuyan po may 24 na mga nakatatanda doon. Pero yung regular na uma-attend po na talagang daily from Monday to Friday ay nasa 14. So, yan po yung Senior Citizens Day Care nakikita Center. sa screen, Oo. Yes po. Tapos yung Senior Citizens Day Center naman po, ito mismo yung mga Senior Citizen Center natin ng mga na mga nasa munisipyo, sa LGU, na sa Northern Samar po ay naging aktibo po ito, no? May mga programa po na binuo yung federation mismo ng senior citizen. Volunteers, no? Yes po. Na sila po mismo yung nagmamanage na ng center. So, may mga ginagawa po sila doon, maliban po sa mga mga physical activities, mayroon pong mga pagluluto din, nagluluto din po sila, may feeding program din po. So, depende po sa support ng LGU. So, marami pong mga ginagawa. Doon na rin po ginagawa yung mga check-up ng mga older persons sa center. So, pumupunta po yung pumula sa Municipal Health Office po para po mag-duty doon po sa center para po sa mga ang ganda-gandang tingnan, At saka ito sa municipality na parang anong class, no? At isang malayong lugar na naging successful ang KOSE sa pagtatayo ng ganitong programa at pasilidad. At dahil sa pagtutulungan ng ating mga senior citizens, sila mismo, kaya naging successful itong proyekto na ito ng KOSE. Sana ma-replicate natin ito sa ibang lugar. Director Emily, sa pagtulong ng KOSE. At palagay ko marami pang gustong gawin ang KOSE sa ating mga senior citizens.
Opo, sa totoo lang po itong mga senior citizens daycare center po natin at day center kasi magkaiba po no. Yung daycare center ito yung may mga early dementia, yung day center naman ito yung para sa mga able pa at lahat ng mga senior citizens na gustong pumunta. So sa kasalukuyan po sa Northern Samar lahat ng partner LGUs natin ay nagpapatupad po nito at napaka-supportive din po ng LGU. Ano pa ang mga serbisyo pa na at mga aktibidad na nangyayari dito sa atin? May mga paggagamot, may mga doktor ba, direktor? Minsan po nakikipag-partner tayo sa municipal health office or sa rural health unit. Pero may tinitrain din po tayo mga volunteers, yung tinatawag po natin na community health volunteers or home care volunteers. And at the same time, mayroon po kaming isang programa din na nag-hire po talaga kami ng mga nurses katulad po nung nakikita nyo dyan sa video. So, yung po, sinasanay po yan ng HOSE para po magbahay-bahay, lalo po doon sa mga nakatatandang wala po talagang nag-aalaga. So, sila po, yung mga nag-visit po sila regularly, weekly, para po magbigay ng serbisyo po para sa ating mga nakatatanda. Itong mga ganitong mga initiatives, magandang proyekto, paano nasusustain ito ng LGU, Director? Iyon po yung isa sa mga challenges po namin kasi po, yun nga, pagdating sa sustainability. Pero ang ginagawa po namin bago namin iwanan yung lugar, ay nagkakaroon po kami ng mga diskusyon, talakayan sa LGU at sasabatas po ng ordinance para permanent in nature siya, mapalitan man si Mayor, magpapatuloy pa rin. So sa karanasan naman po namin, napaka-supportive ng mga partner LGUs at mayroon pong mga ordinance bago po natapos yung project. Kasi kami, NGO, umaasa lang po talaga sa tulong, external support. So, di naman namin kayang forever namin sa isang munisipyo. So, kailangan pong magpatuloy. Pero maganda sa NGO, sa COSE, ay nakakapag-umpisa sila ng proyekto na pwedeng masabing best practice at pwedeng pamarisan sa ibang lugar. Na ang mga LGUs natin ay pwedeng magbigay ng technical assistance ang COSE at sa pamamagitan ng ating mga nakatatanda ay magpapatuloy itong naumpisahan nila. Dahil ang mga senior citizens themselves, gusto nila talagang magkaroon ng ganitong center. At sigurado, ang iniimpisahan ng COSE ay pagpapatulong at yan ay laging isa sa isip ng komisyon na kung ano man na nagawa ng COSE ay magagawa din ng komisyon at ng LGU. Opo, maraming salamat po sa ganung pag-acknowledge nung ginagawa din po ng COSE. Sa totoo lang po, mahalaga talaga yung partnership natin kasi hindi po naman kakayanin ng COSE na maabot lahat po ng mga munisipalidad or mga LGU. So, kailangan po talaga natin yung partnership. Ano sa tingin nyo, Direktor, sa ibang lugar, pwede ba na tayong magkaroon din ng ganito? Maumpisahan. Kasi importante yung may nag-uumpisa. At pagkatapos, ang COSE ay makakatulong. Kahit malang technical assistance, yung least cost on the part of COSE, magagawa naman siguro natin yun. Opo. Kasi sa totoo lang po, hindi naman kami nagpatayo mismo ng building. Meron na. Yung dati na, tapos yung wala pa talagang pinilit ng mga senior citizens, yung kanilang mayor na magpatayo. So, sa karanasan po, walang expenses doon yung COSE. Through the project, sinusupport lang po namin yung ilang pangangailangan ng day center, like yung, minsan gusto nila may TV, may karaoke, para makapagkantahan sila. Tapos kung ano po yung mga pangangailangan, mga utensils, ginagamit din po na ginagamit nila sa kanilang mga sa feeding program. Yung sa Northern Samar, how long did it take you para matapos yung proyekto na yun? Actually, yung period po ng project namin, 3 years. So, sa magandang suporta ng LGU, within 3 years naman po ay bago kami umalis talagang ando doon na yung at saka kasi dahil kasi maraming tulong din yung asosasyon, yung mga senior citizens sila mismo at natutuwa sila. Sobrang aktibo po ng mga senior citizen. Masaya Palagay sila. ko sa lahat ng mga lugar ganyan ang mga senior citizens. Hinahanap nila talaga yung ganyang pasilidad. At yung kung sino man ang makakatulong ay talagang makikipagtulungan din. Ngayon, mayroon bang sistema ng monitoring ang COSE para sa mga SCDC na kanilang sinusuportahan o nasuportahan?
Opo, kasi bago lang din po yung SCDC sa amin. Nagsimula lang po yun noong 2021. So sa kasalukuyan po nandoon pa kami sa project areas like sa Northern Samar. So andoon pa po yung mga staff. May monitoring po at the same time annually nagsasubmit din po sila ng may monitoring tool po kaming binibigay sa LGU. So sinasubmit din po yan sa COSE. Yes, para ang COSE will always be there. Ano naman ba yung mga masasabi nating success stories sa likod nito? Pwede nating ibahagi sa ating mga Golden Heart. Yes po. So sa totoo lang po, ang nangyari po ay like for example ngayon sa ilang mga munisipyo po sa Northern Samar, yung support po talaga ng LGU nandoon. Nagpo-provide po sila ng sacks of rice monthly. Tapos po pati po yung kanilang mga tawag dito mga staff, for example, may pinapa-duty na rin po sa center. Pati yung health staff nandoon din po para tawag dito para mag-monitor ng blood pressure ng mga nakatatanda. So lalo na po sa mga LGUs po doon sa Northern Samar, napaka-supportive po. Then sa sa tawag dito, doon po sa Katarman mismo, may na po this year next year ita-transfer na po namin yung management ng daycare center yun naman para sa may mga congratulations sa Katarman. Opo. Bukod sa SCDC, ano pa yung mga ibang programa ng COSE para sa mga nakatatanda? Tulad ng care center, mobile care service, at home care support service. Opo. So, yung mobile care service po, sa ngayon po, nag-hire yung COSE ng mga care workers, yung tawag po namin. Sila po yung nagbabahay-bahay sa mga nakatatandang nangangailangan po talaga ng support. Kasi may mga nakatatandang bedridden, lalo na po yung bedridden, living alone, saka po yung mga walang kasama sa bahay. So, may mga care workers tayong trained. Sila po yung pumupunta. Like, yung madalas po kasi dahil nga sa dami rin po ng mga older persons na nangangailangan ng tulong ay twice a week nabibisita po sila. Then, meron din po tayong tinatawag na home care volunteers or community health volunteers. Ito naman, mga karamihan dito mga barangay health workers mismo na sila po yung nagbabahay-bahay din. Pero magkaiba po kasi yung mobile care, yung care workers namin sa home care volunteers. Kasi yung care workers po ay paid po siya ng project. Pero i-adapt na din po siya ng LGU after Yun. Yung maganda, no? Pagka natutunan na yung serbisyo na yun at maganda, pinagpapatuloy na ng LGU. Now, paano naman gumagana ang support to livelihood program? Ito ang gustong-gusto ng ating mga nakatatanda. Bukod sa health, ay livelihood program ng COSE. At sino ba ang mga beneficiaries dito? Sige. Yung livelihood program po ng COSE ay depende rin po sa area namin kasi may iba't ibang programa pero lagi namin yan isinasama. Sa kasalukuyan po meron po kami sa Batangas, Laurel. So yung mga nakatatanda po nagtayo sila ng parang social enterprise na po. Naggumagawa po sila ng siomai, chicharon. Tapos sila, yun po yung kanilang livelihood ngayon. Tapos yung iba naman po, depende po kasi sa kakayanan lagi. So hindi pare-pareho yung livelihood activities po namin. May mga nakatatandang bumili na lang ng mga upuan, pinaparenta. So may mga nananahi, may mga tindahan. So depende po sa kanilang At saka nabubuhayan sila ng loob na gumawa ng kung ano man ang gusto nilang gawin na pagkakakitaan. At tuloy, productive at nakakalimutan na kung minsan ang kalungkutan. No? At hindi na nakakalimutan na din yung iniisip na matanda na ako. Yung mga ganun, yung ageism, nawawala pagka meron tayong mga ganitong mga activities. Now, ano naman ang mensahe ninyo sa mga older persons organizations? Yan, sa buong bansa. Sige po. So, sa lahat po ng mga samahan ng mga nakatatanda or OPOs, Older Persons Organization, patuloy lang po, kasi alam naman natin na ang dami-dami yung karanasan. Busog na busog po talaga sila, sabihin natin sa karanasan ng doon. So, patuloy lang at mapakahalaga po nung magkaroon po ng programa, na sila mismo yung nagmamahala para yung mga nakatatanda rin na nangangailangan pa ng tulong, masuportahan din po nila. Kasi, ang kagandahan din po sa mga organized groups ay sila mismo nagkakaroon din ng programa para sa mga senior citizen
po na member ng samahan nila, like sila yung nagdadalaw, minsan po pinadalhan nila ng pagkain, sila yung nagsusulisit din po para matulungan talaga yung mga nakatatanda. Si Direktor hindi pa senior citizen pero ang dami na nagagawa para sa mga senior citizens kasi naghahanda na siya para pag naging senior citizen andyan na lahat ang mga benefits at may mga center na pwede niya mapuntahan, di ba Direktor? Kaya maraming salamat sa non-senior citizen. At saan maaaring makakuha naman ang karagdagang impormasyon tungkol sa KOSE at sa inyong mga programa para sa mga senior citizens? So, ang KOSE po, mayroon po kaming website. So, pakihanap lang po yung Coalition of Services of the Elderly. At the same time, mayroon din pong Facebook. So, yan, pwede pong i-search na lang po yung Coalition of Services of the Elderly. Maraming salamat sa KOSE at kay Direktor Emily N. Beridico ng Coalition of Services of the Elderly. Maraming salamat din po sa pagkakataon na naimbita niyo po para po maipahayag yung ilan sa mga ginagawa rin po ng KOSE. Thank you po. Alam niyo ba mga ka-Golden Heart na patuloy na pinalalakas ng NCSC katuwang ang mga LGUs at munisipalidad ang pagtatayo ng mga senior citizen centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin itong mabigyan ng ligtas na espasyo, healthcare services, at mga programang pangkabuhayan at pangkomunidad ang mga senior citizens. Silipin ang ilan sa pasilidad na naging sentro ng age-friendly communities. Panoorin natin ito. Ilan lang yan sa 15 SECs na pinangasiwaan ng NCSC sa pakikipagtulungan sa iba't ibang LGUs at municipalities noong 2025. Kabilang po yan sa higit 800 SECs sa buong bansa. At patuloy po pa yang dadami dahil tuloy-tuloy ang koordinasyon ng ating mga regional offices sa kanilang mga nasasakupan. Mga ka-Golden Heart, naging makabuluhan at siksik ang ating naging talakayan ngayong araw. Malinaw na mahalaga ang patuloy na pagbibigay pansin sa kalagayan ng ating mga senior citizens at ang mga pasilidad na inilaan para sa kanila. Tandaan natin na sama-sama dapat ang ating pagkilos para matiyak na ang mga nakatatanda ay nabibigyan ng dignidad, proteksyon, at kalidad ng buhay. Naway magsilbing paalaala ang ating programa na ang pag-aalaga sa mga older persons ay hindi lamang po responsibilidad ng pamahalaan, kundi tungkulin ng buong lipunan. Maraming salamat sa ating mga guests ngayong hapon mula sa DPWH at KOSE.
At maraming salamat din sa mga masugid nating mga taga-subaybay. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors. Dito lang sa Radyo Magazine, every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon para sa iba pang mahahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapaalaala lang na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw, Happy Payday Friday, mga ka-Golden Heart. Alas 2 na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, Golden Heart na. Radyo Magazine 1278 AM.